Uy, uy. Ay, isa. Ang dulas pala. My God. Dapat pala, inano ko muna. Ayun na nga mga ka-travel. Dahil sa pagbagsak kong ganon, nagasgasan yung aking motor kasi moy-moy. Hindi naman ako gaano nasaktan, bang naitukod ko lang to, yung wrist ko lang medyo sumakit. Hanggang ngayon nga medyo masakit pa eh. Pero isang linggo na to, pero masakit yung ano eh, pag nakikita mo yung gasgas yung motor mo eh. It hurts, you know. Sumikot na ako ng Caloocan, naghanap na ako online, wala. Meron ako nakita nung una sa Shopee, kaso naghanap pa ako baka masungula sa online yung sa Caloocan nga kung pupuntahan ko. Kaso may nakita ako doon, palpak naman yung kausap ko. Kala ko siya mismo yung may-ari ng shop, yung para reseller lang din siya. Tinawagan pa ako, pa-reserve pa ako. Pagpunta ko doon sa Caloocan, na-order na doon sa Shopee. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Walang iyang yun. Pina-reserve ko nga sa kanya, sana binili niya na. Para sa kanya ko na lang bibilhin. Sayang tuloy yung punta ko doon. Nakaka-bad trip. Parang yun din yung sa Shopee na nakita ko na Kasi nung tinignan ko sa Shopee, yun nga, sold out nga yung yung kailangan kong parts, yung right panel nito ni Mio Gravis version 2. Available lang yung mole, yung sa baba, sa may ilalim ng gilid ng tapan. Kaya sabi ko, ayoko naman yun lang bilhin. Tapos may gasgas pa rin sa kabila. Tsaka na yan. Kaya ngayon yung fender, yung harapan, yung tapalodo, yun na lang papalitan ko ngayon. Bali dahil may nakita ako sa YouTube. Dati ko pa nakita to eh, yung converted na fender ng NMAX nilagay sa Gravis. Okay naman yung itsura, parang mas maganda, mas maliit kasi ng konti. Nakita ko lang dito sa kay Keanu Moto sa YouTube. Shoutout sa iyo, sir. Ciao! Share ko na lang din sa link sa description yung mga link ng mga biniling gamit na pang convert. So nilinis ko na to, mas makita kayo mga tama. Ayan, tama niya. To yan. Tinanggal ko yung stickers niya kasi may tama dito para makita ko kung gaano kalalim. Tapos yan, yung mole. Ito yung mole. Haba So ngayon, ito yung ipapalit ko. Papakita ko sa inyo yan. Fender, clamp, bar. Bali, tatlo lang yan na kailangan mo. Tigda dalawa, yung bar tsaka yung clamp. Ayun, pa pala, CNC na tornilyo para dun sa fender pang NMAX. Sa description link, post ko na lang doon. Tingnan nyo na lang din. Napakabit natin sa ADM Trading Motorcycle sa may Marikina pa yon. Doon ko kasi nakita yung pinakabit ni Keanu Moto. Bali, sabi ni Keanu Moto, may nakita na lang din to sa isa pang vlogger din. Kalimutan ko yung pangalan, parang Vince something, Vince Santino, ganun. Ciao! Since yun, nakita niya nagpakabitan ng ganun, tapos siya nagpakabit din. Bali, sanay na sila magkabit ng ganito. Kaya doon ko na lang din pakabit. Nasa 300 yata yung magagastos. Siguro 200 yung labor. Tapos may siyang kailangan pambili washer, kaya lang niya ni-specify kung saan bandang washer, kaya hindi na ako bumili ng washer tsaka nut. Nakalimutan ko na rin bibili sana rin ako ng stainless. Pero meron naman doon available. Doon na lang din. Konti lang naman ang diferensya. So yun, bali nasa 300 daw na gas niya kasama yung mga basahan tsaka yung tornilyo, washer, labor. Okay na rin basta maganda yung pagkakagawa. Halos ang oras daw ginawa Matagal din. Kaya maaga pa lang, alas 8 pa lang ngayon,
Bali 9:30 ang bukas nila. Pero inagahan ko na. Kasi babiyahe pa ako eh. Kaya mula pa ako dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron din palang tama yung pillion step dito sa kanan. Pero tsaka ako na mapalitan din yan. Hindi na masyadong halata eh. Paano masabi? Kung walang titingnan. Yung mga gas-gas talaga kitang-kita, lalo na yung harapan, yung fender. Kaya yun ang unahin ko. Dati ko pa gustong sana yan, palitan ng pang NMAX convert. Ngayon dahil nga nasira, yun, sabay ko na. Tuloy ko na yung plano ko. Medyo nag-aalakan nga ako eh, kasi converted siya, di ba? Kung stable yung pagkakabit, hindi siya alog, ganun. Kung wala maging aberya, saka yung talsik ng tubig, kung mas maano niya o pipigilan niya. Yan natin. Let's see. So, kakalabas ko pa lang ng San Jose del Monte. At papakita ko sa inyo na lang pag nandun na ako malapit sa Marikina. Tapos baka isabay ko na rin pala mamaya yung papalitan yung disc brake. Kasi parang yung pads, parang manipis na tong harapan. Since mabaklasin na rin naman. Tingnan natin kung ano sasabihin. Ano sasabihin ni nung mag-aayos. Makikita naman niya pag binaklas eh. Kaya later na lang. Pagdating doon, see ya. A few moments later. Pure Gold, San Mateo. Yay! Ito. Meron ditong Jollibee. Kain na ako dito. Sana all. Nakita sa PWD siya. Ito yung ng motor. Parking for delivery to eh. Pwede kaya dito? Hindi ko alam eh. Wala naman nagdi-deliver eh. Kaya dito muna ako. Hindi, wow. So let's go na. Tuloy na ulit tayo sa ating mission for today. Operation Kabit Fender. 300 meters. Kaya tayo. 300 meters. Dun. Hindi pa. Kabilang kanto pa. Dun. Ayun na yun. ADM. Ito na. ADM. Hello. Papakabit ako ng ng tapalodo ng NMAX. Ito po yan, yung napanood nyo. Ito nga si Sir Ayla. Bali kulang lang ako nung washer, tsaka nut. Yun lang, hindi ko mabano. Dala ko naman yung mga gamit. Tsaka nakita ko. Pang-apat yan na, sir. Pang-apat na. Kasi si Gravis nut nyo yun sa harap. Gusto lugar miss niya. Yun nga, nakita ko kay
So yun, ayos na. Ito na yung luma ko. So pauwi na ako. Okay naman, mabilis lang. Yung flat bar pala, isa lang ang kailangan. Kumaga yung pinutol niya tapos binutasan para sakto yung pagtotornilyohan itong fender. Kaya may isa pa akong flat bar na hindi nagamit. Kaya kung sino man sa inyo makapanood nito or na nakagrabis at gusto mag-convert ng pang NMAX na fender, PM nyo lang ako. Bigay ko sa inyo tong flat bar, libre na. Hindi ko naman na magagamit kaya pamigay ko na. Wow naman! Wow! Wow! Bumili na rin ako ng dito? Shit! Ito? Here you go again. Brake pad. Nagpalit na ako ng brake pad kasi manipis na nga. So mura lang din yung brake pad. Kasi nasa 600 lang yung binayaran ko. Parang 300 something lang yung brake pad. Magandang klase na. Kulay ube. Parang sarap kainin. Tapos bali 200 na yung labor nila. Additional lang yung mga nut tsaka washer para sa ano, titornilyuhan. Meron naman doon available kaya kahit doon na kayo bumili. Kaya ipopost ko lang yung mga Shopee link na nabilang ko nito mga ginamit para ma-convert. And again, yung flat bar, isa lang ang kailangan. Kung malapit lang kayo sa Jose del Monte, Bulacan, PM nyo lang ako. Bibigay ko na sa inyo tong isang flat bar ko na itim na hindi nagamit. A few inches later. Parang may masayat. Pinarinig akong parang ano eh, sumasayat eh pag nalulubak. Ayun no, parang tug-tug. Ano kaya yun? Ito muna ako dito. So ayan, kita nyo ba? Akana Carbon Wizard. Stable naman. Ito yung ano, clamp. Tapos may flat bar dyan. Kinabit niya. Yan. Yan ang tsura. Diba? Ayos naman. Ano ba may tumutunog talaga? Hindi ko kung saan yun. Ayun o. Ano yung tumatama? May tumatama. No? Tingin ko ito. Oh my God! Wow! MDL. Yung MDL yata tumatama sa kanya. No? Hindi ko lang sure sa Grabis na kapag nag-convert ka ng NMAX sa Tapalodo na fender, isa sa magiging cons ito is yung MDL mo. Kung may MDL ka, maaari na siyang tumama doon sa fender pag nalubak ka. So kailangan ko na iparepack to para tumigas. Masyado na kasi siya malambot. Dapat pala bago kayo magpa-convert ng Tapalodo ng fender ng Grabis to NMAX, repack nyo muna yung front shock nyo. Hindi totoo yan. So yun lang suggestion ko sa inyo, no? Kapag magpapakabit kayo at may MDL kayo sa ilalim katulad ng sa akin, much better kung ipaparepack nyo muna yung shock nyo para tumigas siya. Kasi yun ang magiging cons nun eh, pwedeng tumama yung fender dun sa may MDL nyo sa ilalim kung dun nakakabit yung MDL nyo, katulad sa akin. So yun.
Dumiretso na ako dito sa ano, sa Pop Shack dito sa amin. Yan. Ito yung magaling din gumawa ng mga ano, ng mga repack ha, tapos ng mga ball race. Yan, expert sila dito. Dinala ko na dati dito yung NMAX ko. Okay naman. Ang repack nila dun sa Gravis is 1,200. Kaya tira ko na para tumigas. Dati naman lambot kasi yung shock ng Gravis, diba? Kaya yung ayos ko na dito. Medyo matagal to. Kaya later, bye! Alright, okay na. Naisalpak na. Bali 1,200 ang repack. Hindi na ako pumunta kay AB Moto. Almost the same lang halos sila ng ano, presyo. Pero kay AB Moto sa Caloocan pa kasi. Hindi na ako nagpunta ron. Dito na lang sa malapit. Okay din naman yung gawa nila. Tsaka okay na yung shock ngayon. Hindi na siya lubog. Masyadong malambot. What do you think? Ganda ba? So, yun lang. Dito ko natapusin itong vlog ko. Tingnan nyo sa description yung Shopee link. And always remember to ride safe, stay safe, and may God always bless our travels. Bye-bye!